Isang mapagpalang araw sa inyo, mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Ngayong araw, ibabahagi ko ang kwento ng ating napakasipag, bibo at buong pusong breadwinner na si Dars. Isang pusong babae na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Pero sa paghahanap nila ng bagong simula sa probinsya, may nakilala silang estrangherong akala nila'y mabait. Yun pala, isang gutom na aswang na ang pinatira nila sa kanilang bahay. Ihanda ang inyong sarili, patayin ang ilaw, at pakinggan ang kwentong ito. Ito ang Kadiliman Diaries. Isang magandang araw sa lahat ng nakikinig sa Kadiliman Diaries, lalo na po sa inyo, Kuya Dims. Tawagin niyo na lang akong Dars. Isa ako sa mga walang sawang nakasubaybay sa channel ninyo. Napakaganda kasi talaga ng mga kwentong ibinabahagi nyo rito. Kaya naengganyo ang lola ninyo na isulat din ang aking sariling karanasan. Bata pa lang ako, alam ko nang may dugong berde ako at talagang pusong babae ako. Kaya habang lumalaki ako, hindi ko na pinigilang ilabas ang tunay kong pagkatao. Salamat na lang sa may kapal dahil tanggap ako ng aking mga magulang. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan kami ng aming ama. Dahil ako ang panganay, ako na ang sumalo sa responsibilidad at nagtaguyod sa kanila. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng malaking problema. Naospital ang nanay ko at nalaman naming may sakit siya sa matres. Kaya talagang gumuho ang mundo namin. Napilitan kaming lumipat sa probinsya, doon sa bahay na ipinamana ng lolo ko kay tatay. Hindi na kasi kayang tustusan ng bulsa namin ang upa sa tinitirhan namin dahil sa bigat ng gastusin sa mga gamot at bayarin noong nasa ospital si nanay. Pagdating namin doon, naging madali naman sa akin ang makahanap ng pagkakakitaan bilang tindera sa palengke. Paano ba naman, dala na rin ang likas kong kadaldalan at karisma. Talento ko talaga ang mag-anyaya at mambola ng mga mamimili para maubos ang paninda. Pero isang hapon, nagbago ang takbo ng araw ko. Nadatnan ko na lang ang aking kapatid na nakikipagbulyawan at nakikipagsagutan sa isang babaeng hindi ko naman kakilala. Doon na nag-umpisa ang nakakatakot na karanasang nangyari sa buhay namin ng aking pamilya. Nakapagdesisyon na po ako, Nay. Uuwi na tayo sa probinsya. Doon sa lumang bahay na ipinamana ni Lolo kay tatay. Ano? Probinsya? Kuya naman, seryoso ka ba dyan? Iiwan natin ang Maynila para lang tumira sa isang baryo? Carla, intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Simot na ang ipon ko. Wala na akong pambayad sa upa nitong nirerentahan nating bahay sa laki ng nagastos natin noong nasa ospital si nanay. Pasensya na talaga kayo mga anak. Kung hindi dahil sa sakit ko, hindi sana tayo mapipilitang umalis dito. Napakalaking problema ang binigay ko sa iyo, anak. Nay, huwag mong sabihin yan. Walang may gusto na magkasakit ka. Pero kailangan natin maging practical ngayon dahil pati yung mga maintenance na gamot mo, buwan-buwan nating pinoproblema ang pambili. Pero bakit kailangan sa probinsya pa? Pwede naman tayong lumipat sa mas maliit na kwarto dito sa Maynila. Yung mas mura ang renta. Mas mura? May mura pa ba dito sa Maynila, Carla? At kahit gaano kamura yan, may bayad pa rin buwan-buwan. Doon sa bahay ni Lolo, libre tayong makakatira na walang hinahabol na bayarin buwan-buwan. Tsaka, maghahanap agad ako ng trabaho doon. Sisulang yun sa akin basta ang mahalaga mas solusyonan itong problema natin ngayon. Trabaho? Anong trabaho ang makukuha mo doon, kuya?
Ang maging magsasaka o magbilad ng palay? Masisira lang ang buhay at pangarap ko sa lugar na yan. Nakakainis. Kung ayaw mong masira ang pangarap mo, mag-aral ka ng mabuti pagdating natin doon at huwag puro kaartehan ang inaatupag mo sa buhay, Carla. Makinig ka sa Kuya Dars mo. Siya ang panganay at siya ang nagtataguyod sa atin ngayon mula nung iwan tayo ng tatay ninyo. Kaya kung ano ang desisyon niya, susunod tayo. Naiintindihan niyo ba yun, anak? Wala naman pala akong choice eh. Ang mabuti pa, mag-empake ka na ng mga gamit mo dahil bukas na bukas din ay luluwas na tayo. Nakakainis naman! Ano pa bang magagawa ko? Patabog na naglakad palabas ng kwarto ang kapatid kong si Carla. Napailing na lamang ako noon at napabuntong hininga sa inasal ng kapatid ko. Nagkatingin na naman kami ni nanay noon at mahinahon niya naman akong kinausap. Dars, anak, pagpasensyahan mo na lang muna yung kapatid mo. Bata pa si Carla at siguro nasanay siyang mamuhay dito sa Maynila. May mga kaibigan na din siya dito kaya hindi madali para sa kanya ang lisanin ang lugar na kinalakihan niya. Nabigla talaga siya sa bigla ang paglipat natin doon sa probinsya. Iniintindi ko naman po siya, Nay. Pero sana naman maging sensitibo siya sa sitwasyon natin. Hindi naman natin ginusto na magkasakit ka at maubos ang pera natin sa ospital at sa mga maintenance na gamot mo, di ba? Alam ko, anak. Kaya nga labis sa pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa katatagan mo, hindi ko na alam kung saan pupulutin itong pamilya natin matapos tayong iwan ng tatay niyo. Kuya Dars, huwag ka na pong malungkot. Sige ka, papangit ka niyan. Aba, hindi pwede no. Hindi pwedeng masira tong beauty ko. Halika nga dito, payakap nga ako. Ay nako, may pawis na ang bunso ko. Nakikiliti ako, kuya. Ang cute mo kasi, bunso. Teka, may pasalubong pala ako sa iyo. Sandali. Ano po ba yon, kuya? Heto paborito mong hopya. Yay! Salamat, Kuya Dars. Ang bait-bait mo talaga. Kaya love na love kita eh. Teka po, bibigyan ko po si ate. O sige, dahan-dahan sa pagbaba sa hagdan ha. Tsaka huwag ka na muna maglaro sa labas dahil mainit pa ang sikat ng araw. Opo, kuya. Napakabait talagang bata niya si Chun-Chun. Walang reklamo sa buhay. Basta may candy lang, masayang masaya na siya. Sinabi mo pa, Nay. Kung sa bagay, mabuti pa nga ang mga bata. Walang iniisip na problema, walang pressure sa buhay. Pasensya ka na talaga, Dars. Napakabigat ng krus na pinapasan mo ngayon para sa amin. Dapat ay nag-e-enjoy ka rin sa kabataan mo. Pero, heto ka at nagpapakapagod bilang breadwinner. Nay, ano ka ba? Huwag mo na nga isipin yan. Kahit sobrang bigat ng pasan kong obligasyon, basta nakikita ko kayong ligtas at magkakasama, nabubuhayan ako ng loob. Para sa pamilya ko, kakayanin ko ang lahat ng hirap at pagod. Maraming salamat, anak. Ang swerte ko talaga sa iyo dahil ikaw ang naging anak ko. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Napaka-responsable. At sigurado akong kung nabubuhay lang si Oscar ngayon, hindi ka hayaang mahirapan nun. Mahal na mahal kita, anak. Kung wala ka, baka sumuko na ako sa sakit ko. Mahal na mahal din kita, Nay. Huwag mo nang isipin yan, ha? Basta magbalakas ka lang at uminom ng gamot mo sa tamang oras. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin natin. Sige na, Nay. Mag-i-empake lang ako ng mga gamit natin para handa na tayo sa pag-alis bukas. Sige, anak. Pagkatapos mo dyan, magpahinga ka na rin. Opo. Sige na po, matulog na po kayo dyan. Masama po sa inyo ang magpuyat. Good night, Mother dear. Good night, anak. Mabilis kong tinungo ang aming aparador para kunin at ilagay sa aming bag ang mga damit namin. Habang masusi kong itinutupi ang bawat damit, hindi ko mapigilang kabahan at umasa na sana nga ay maging maayos ang panibagong simula na naghihintay sa amin sa probinsya. Iniisip ko din ang hindi pagsang-ayon ni Carla sa desisyon ko. Ayoko sanang maapektuhan pa ang relasyon naming magkapatid, pero wala naman akong magagawa. Kinabukasan, nadatnan ko siya sa sala na may kausap sa cellphone niya
at para namang kinurot ang dibdib ko sa narinig ko. Bes, mamimiss talaga kita. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay doon sa probinsya na walang galaan. Tsaka, walang mga kaibigan na tulad mo. Parang guguho ang mundo ko, Bes. Grabe, naiiyak ako, Besi. Basta, tatawag pa rin ako sa'yo, ha? I will miss you, Bes. Bye! Carla, pasensya ka na ha. Kung may choice lang ako Kung kaya ko lang pero hirap na hirap din ako. Sana maintindihan mo na hindi ko ito ginagawa para pahirapan ka o para ilayo ka sa mga kaibigan mo. Ginagawa ko ito dahil ito na lang ang tanging paraan para may matirhan tayo ng libre at para may pambili pa tayo ng mga mamahaling gamot ni nanay. Alam ko naman yun, kuya. Pero hindi ko lang talaga mapigilang malungkot at matakot. Paano na yung mga pangarap ko? Paano na yung pag-aaral ko? Parang pakiramdam ko, may iwan na ako sa lahat ng mga kaklase ko rito. Carla, wala pa namang pasukan. May malapit naman na eskwelahan doon kaya doon kita ipapasok. Sigurado akong may makikilala ka di mga kaibigan doon. Please, huwag ka na magalit kay kuya. Ay, ano oras pa tayo aalis? Pagkatapos natin mag-almusal, babiyahe na din tayo. Matapos ang aming pag-uusap ni Carla, naghanda na ako agad ng almusal noon at sabay-sabay kaming kumain. Pagkatapos doon ay bitbit ang aming mga lumang kahon at bayong. Sinimulan na namin ang napakahabang biyahe. Sumakay kami ng bus at tricycle sa loob ng ilang oras hanggang sa makarating kami sa Barrio Salvira. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at sementong may mga lumot na. Napaliligiran ng matataas na damo at putikan dahil sa nagdaang ulan. Dahan-dahan kong inalalayan si nanay papasok, habang si Carla naman ay padarag na ibinagsak ang kanyang bag sa loob. Sinasabi ko na nga ba? Mas malala pa ito sa inaasahan ko. Tignan mo nga, kuya. May sapot ang gagamba sa kisame, tsaka may mga daga pa, oh. Linis lang ang kulang dito, Carla. Ang mahalaga, may masisilungan na tayo. Pwede ba, ibaba mo muna yung kilay mo at tulungan mo kong ilatag itong banig para makahiga si nanay? Dito na po ba tayo titira, Kuya Dars? Oo, Junjun. Huwag kang mag-alala. Magiging okay tayo dito. May makikilala ka ding mga bagong kaibigan. Pasensya na talaga kayo, mga anak. Sana maging maayos ang buhay natin dito kahit papaano. Masakit pa rin ang puson ko mula sa biyahe. Pero salamat sa Diyos at nakarating tayo na ligtas. Nay, magpahinga ka na muna dyan sa banig. Bukas na bukas din, pupunta ako sa palengke ng bayan para maghanap ng pwesto na matitindahan ko ng gulay para may pangkabuhayan tayo. Gagamitin ko tong natitirang ipon ko para makapagsimula ulit tayo. Tutal, may mga gamot ka pa naman para sa isang buwan mong maintenance. Susuportahan kita dyan sa plano mo, anak. Nakita ko ang pagtitiis ni nanay sa sakit niya kahit napilit niya itong nilalabanan para ipakitang malakas at maayos siya. Gusto kong umiyak noon pero ayokong makita niyang mahina ako sa harapan niya at sa isip ko noon ay dapat palakasin ko ang loob niya. Tulad nga ng sinabi ko, ginawa ko agad ang aking plano kinabukasan. Agad kong sinimulan ang pagnenegosyo at doon ko nakilala si Sabrina. Ang katabi ko sa pwesto na nagtitinda ng mga itlog. Mantika at tuyo na kinaiinisan ko dahil sa pangungulit sa akin dahil crush niya daw ako. Sa isip ko noon, hindi ko masikmurang magkagusto sa isang babae, kaya lagi ko siyang sinasaway. Suki, lapit na kayo dito sa pwesto ng pinakamagandang tindera ng gulay sa buong Capiz. Sariwang kamatis, kasing pula ng pisngi kong natural ang ganda. Bili na kayo para may pananghalian ang pamilya nyo. Heto, oh. Uminom ka muna ng malamig na palamig, Dars ko. Kanina ka pa sumisigaw dyan. Baka mapatit ang ugat mo sa leeg at mawalan na ako ng gwapong tindero ang palengke. Ay, salamat na lang sa palamig pero pwede ba Sabrina? Itigil mo nga yung kakalapit mo sa akin. At ano yung tinawag mo sa akin? Guwapo? Excuse me, Day. Mas maganda pa ang fez ko sa'yo kung papahiran ko lang ng pulbos. Sungit mo naman, Dars.
Alam mo, kahit anong taray mo, mas lalo lang ako nagkakagusto sa'yo. Ang macho mo kasi, tignan, kapag nagbubuhat ka ng mga banyera ng gulay. Tsaka, bagay na bagay sa'yo kapag seryoso ka. Crush na crush talaga kita. Alam mo ba yon? Kadiri ka, Sabrina. Lumayo-layo ka nga sa akin at baka itong tumpok ng talong nga maihampas ko sa mukha mo. Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Pusong babae itong si Dars. Kulay berde ang dugo ko, hindi ko masisikmura na pumatol sa isang babae. Ay, naku, tumatayo ang mga balahibo ko sa iyo. Naku, kunwari ka pa dyan. Lalaki ka pa rin naman Tsaka, pangarap ko kaya na balang araw ay maging katabi mo ko. Hindi lang dito sa pwesto sa palengke, kundi maging sa altar din. Nagpapakasal tayo, tapos ako ang mag-aalaga sa'yo gabi-gabi. Yak, kadiri ka talaga. As in tululaway ang lola mo sa sinabi mo. Altar ka dyan. Magbenta ka na nga lang ng paninda mo dahil baka mabulok yan katulad ng mga imahinasyon mo. Ang sabihin mo, wala ka lang magawa kaya ako ang kinukulit mo. Seryoso kaya ako, Dars? Handa naman ako maghintay hanggang sa magbago yung isip mo at mapansin mo rin na ako ang tamang babae para sa'yo at para sa pamilya mo. Hindi magbabago ang isip ko dahil nakalaan na ang puso ko para sa pamilya ko. Hindi sa'yo o sa kung sinong babae. Tsaka bawal ang landi ngayon dahil mas kailangan ko ng pera pambili ng bigas at gamot ni nanay kaysa sa kung anong harot mo dyan. Sa bagay, nakikita ko nga na napaka-responsable mo sa pamilya mo. Pero kung kailangan mo ng kasama sa bahay ninyo para mag-alaga kay Aling Dahlia, sabihin mo lang sa akin dahil libre naman ako tuwing hapon. Ay naku, salamat na lang sa alok mo pero wag na. O siya, magtinda na nga tayo dahil ayan na ang mga mamimili. Mamaya mo na ako budulin sa mga pangarap mo. Sige na nga, Dars ko. Pero tandaan mo, hindi ako susuko sa'yo. Ay naku, stress ang aabutin ko sa babaeng to. Mapapatid talagang ugat ko sa leeg sa kakulitan niya. Lumipas ang buong maghapon. Matapos ang nakakapagod na pagtitinda at pagsigaw sa palengke, unti-unti ko nang niligpit ang aking mga gamit. Bitbit ang natitirang kaunting barya at ang bigat ng pagod sa aking katawan. Nagsimula na akong maglakad pa uwi sa bahay. Ay, salamat natapos din ang buong araw. Diyos ko, kahit papaano ay may pambili na kami ng bigas at gamot ni nanay. Makauwi na nga para makapagpahinga na ang nag-iisang Diyosa. Ngunit habang papalapit ako sa bahay namin, napansin kong may nagkakagulong kumpol ng mga tao sa hindi kalayuan. May naririnig akong mga boses na nagtatalo at mukhang nagiinit ang tensyon. Nang lakasan ko ang aking hakbang, nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sino ang nasa gitna ng gulo. Teka, si Carla yun ah. Sino yung kaaway niya? Hala, Diyos ko, ang kapatid ko! Walang pwedeng umawi sa kapatid ko kundi ako lang! Agad akong sumugod sa gitna ng komosyon at humarang sa pagitan ng kapatid kong si Carla at ng isang babaeng mukhang weirdo ang suot. Nakasuot kasi ito ng maluwag na duster na kulay itim at may bandana pang nakalagay sa leeg niya. Hindi ko naman maiwasang kilabutan habang nakatingin sa kanya, pero mas nanaig pa rin ang galit ko sa kanya. Hoy, sandali lang. Anong kaguluhan ito? Sino ka para sigaw-sigawan ng kapatid ko, ha? Anong problema mo sa kanya? Ako? Ako nagrereklamo dito dahil napakabastos ng kapatid mo. Kung sino man ang nagpakalaki sa kanya, kulang sa turo ng kaganda ang asal. Bastos? Ay, teka miss ha, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Anong ginawa ni Carla sa iyo? Pinagtawanan lang naman ako ng kapatid mo dahil lang sa suot kong damit. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao dito. Napakabastos, walang mudo. Totoo naman So cheap. Nakakatakot ka naman kasing tignan. Para kang witch. Carla, tama na. Kailan ka pa natutong mangutya ng kapwa, ha? Kuya, hindi naman sa ganun. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anong hindi sa ganon? Nakakahiya ka, Carla. Bago lang tayo rito sa lugar na to, tapos ganyan agad ang ipapakita mong ugali. Hindi tayo pinalaki ni nanay para mambuli at maging bastos sa ibang tao. Napakawala mong modo. Ang sama mo talaga, kuya. Kakampihan mo pa yung babaeng yan kaysa sa sarili mong kapatid? Yun ay dahil mali ang ginawa mo, Carla. Kung ayaw mo maging ganito ako, bumalik na tayo sa Maynila. Napaka-weird ng mga tao dito. Sa sobrang sama ng loob,
Padabog na tumalikod si Carla. Patakbong pumasok sa loob ng bahay namin at malakas na isinarado ang pinto. Napakabastos talagang bata. Ay, pasensya ka na talaga, miss. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng kapatid ko. Bago lang kasi kami rito kaya medyo hindi pa siya marunong makisama. Ako nga pala si Dars. Okay lang. Hindi ko lang talaga matanggap na ganun ang asal niya. Ako nga pala si Agatha. Masaya akong makilala ka, Agatha. Kahit hindi maganda ang naging simula natin. Pasensya ka na ulit, ha? Para naman makabawi ako sa'yo. Tsaka bago lang din kami rito at wala pa kaming masyadong kakilala. Ano kaya kung magkape muna tayo sa loob? Sige, Dars. Mukhang kailangan ko rin ng pampakalma pagkatapos ng nangyari. Tara, pasok ka sa aming munting tahanan. Pagkapasok namin sa bahay, agad akong nag-init ng tubig para maipagtimpla ng kape si Agatha. Habang naghihintay, naupo muna siya sa aming maliit na sala habang si Nanay Delia naman ay nakatanaw lang sa amin mula sa kanyang higaan. Nang maihain ko ang kape, nagpasalamat siya at humigop ng kaunti. Pero hindi pa nagtatagal ang aming kwentuhan. Bigla siyang napaulat at napahawak sa kanyang tiyan. Dars! Ang sakit ng tiyan ko! Parang biglang humabog at humapdi! Hala, Agatha! Anong nangyari sa'yo? Bakit biglang sumakit ang tiyan mo? Naku, Dars! Baka naman hindi sanay sa kape ang tiyan yan. O kaya ay masyadong matapang yung timpla mo. Baka nga po, Nay. Sandali lang, Agatha. Kukunin ko lang yung pamahid ni Nanay Delia. Agad akong tumakbo sa estante at kinuha ang bote ng pamahid. Mabilis akong bumalik sa tabi niya. Heto, Agatha. Amuin mo muna ito. Pahiran mo rin yung sentido mo at sikmura para gumaan ang pakiramdam mo. Mabisa yan. Singutin mo ng malalim. Salamat, Dars. Medyo malamig sa pakiramdam. Ang sakit talaga. Parang hindi ko kaya maglakad. Iha, kung masama talaga ang pakiramdam mo, dito ka na muna magpalipas ang gabi. Sabi mo, medyo malayo ang bahay mo mula rito sa amin. Delikado nang umuwi ka na ganyan ang lagay mo. Naku, Aling Delia, nakakahiya naman po sa inyo. Pero kung okay lang po talaga, sige po. Maraming salamat po. Dahil sa matinding sakit ng tiyan at sabisa na rin ang amoy ng pamahid, hindi nagtagal ay nakatulog si Agatha sa aming papagsasala. Nang sumapit ang oras ng hapunan, dahan-dahan ko siyang ginising para mag-anyayang kumain. Pero marahan siyang umiling. Pasensya na talaga, Dars. Huwag na muna kayong mag-abala. Masama pa rin talagang pakiramdam ng tiyan ko. Hindi ko yata kayang kumain ngayon. Sige, Agatha. Nauunawaan namin. Magpahinga ka na lang muna dyan ng mabuti para lumakas ka bukas. Pumunta ako sa kusina para ihanda ang hapunan namin ni nanay at ng bunso naming kapatid na si Junjun. Habang nag-aayos ako ng plato, lumabas si Carla sa kwarto. Sobrang OA naman ng babaeng yan. Sakit lang ng tiyan, parang mamamatay na. Tsaka, bakit mo pa pinapapasok at pinatira pa rito sa bahay natin? Estranghero yan Baka kung ano pang gawin yan. Ate Carla, huwag ka nga ganyan. Masama yung ginawa mo kanina sa labas ha. Pinagtawanan mo na nga yung suot niya, tapos ngayon nag-iinarte pa ang tingin mo sa kanya. May sakit na nga yung tao eh. Tama si Junjun, Carla. Pwede ba manahimik ka na? Mabuti pa itong si Junjun na bata pa. May alam sa tamang asal at marunong maawa. Ikaw na nga itong nag-umpisa ng gulo kanina. Ikaw pa itong may ganang magreklamo ngayon. Ikaw naman bata ka, huwag ka sumasali sa usapan ng matatanda. At totoo naman parang nag-iinarte lang yan para kaawaan mo. Alam mo, Carla, napupuno na ako sa pag-uugali mo. Kung ayaw mo rito at kung diyan sa ganyang ugali mo ay palagi ka nalang maghahanap ng gulo at away, umuwi ka nalang mag-isa sa Maynila. Ganoon ba, kuya? Hindi kita dinala rito para mambastos ng ibang tao at maging sakit sa ulo ni Nanay Delia. Kung hindi mo kayang baguhin ang ugali mo, mag-impake ka na bukas at bumalik ka kung saan ka nanggaling. Mas kailangan namin dito ng kapayapaan kaysa sa kaartehan mo. Napatulala si Carla sa akin, habang si Junjun naman ay tahimik na tumabi kay Nanay Delia. Tila natauhan si Carla sa matinding galit na nakita niya sa akin, kaya hindi na siya nakasagot at dahan-dahang napayuko. Kinagabihan,
Habang mahimbing akong natutulog, bigla akong napabalikwas nang marinig ko ang isang nakakatindig balahibong sigaw mula sa loob ng kwarto. Aswang! Ah! Saklolo! Kuya Dars! Carla, teka, nasan si Agatha? Kuya! Ah! Bitawan mo ako! Ah! Carla! Sa matinding kaba, mabilis kong itinulak at binuksan ang pinto ng kwarto. Doon, nakita ko ang isang kakilakilabot na tagpo. Kuya, tulong! Si Ate Carla! Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano sinasakal si Carla ng isang nakakatakot na halimaw. Isang aswang na may malalaking pakpak, matatalas na kuko, kulubot na balat at walang iba kundi si Agatha. Lakas loob akong sumugod para lumaban at bawiin ang kapatid ko. Bitawan mo ang kapatid ko! Hayop ka, bitawan mo siya! Ngunit masyadong malakas ang aswang. Sa isang iglap, tinangay niya si Carla at mabilis na lumipad pa itaas at palayo sa bahay. Saklolo! Tulungan niyo kami! Ang kapatid ko tinangay ng aswang! Saklolo, Diyos ko! Tulong! Ano nangyari sa kapatid mo? Ah, nasaan si Carla? Babalikan ko po kayo dito, Nay. Ililigtas ko po si Carla! Dars, sasama ako anak. Hindi ko na pinakinggan nun si nanay at lumabas ako ng bahay. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, biglang may sumulpot na isang napakagwapong lalaki mula sa dilim. May dala siyang matalas at makintab na sibat. Sa ibang pagkakataon, baka natunaw na ang puso ko sa kapugian niya. Pero ngayon ay hindi ko na naisip yun dahil ang kaligtasan ni Carla ang tanging laman ng utak ko. Pogi, parang awa mo na tulungan mo ako. Tinangay ng aswang ang kapatid ko papunta sa kakahuyan. Huwag kang mag-alala, ililigtas ko ang kapatid mo. Hindi nag-aksaya ng panahon ng lalaki. Agad kaming nagtungo sa madilim at masukal na kakahuyan. Doon, natagpuan namin ang aswang na pinaliligiran ng mga puno. Hoy! Bitawan mo siya at harapin mo akong kumatapang ka! Sa gulat ng aswang sa bagsik ng boses ng lalaki, bigla nitong binitawan at tinihulog si Carla mula sa itaas. Napasigaw ako sa takot. Pero laking pasasalamat ko nang napakabilis na kumilos ang lalaki at sinalo si Carla bago pa man ito bumagsak sa lupa. Ipinatong niya si Carla sa tabi ko at doon ko nasaksihan kung paano buong gilas na nakipaglaban ng lalaki sa aswang. Bawat saksak at iwas niya gamit ang sibat ay napakagaling. Hanggang sa wakas, nasugatan niya ng malubha ang aswang at bumagsak ito ng walang buhay sa lupa. Habang nangyayari ang labanan, si Carla naman ay yakap-yakap ko, umiiyak ng buong puso at nanginginig. Kuya! Kuya Dars, patawarin mo ko. Patawad talaga. Ako naman ang may kasalanan kung bakit nagalit ang sobra-sobrang aswang na yan. Gusto niya akong patayin dahil sa ginawa kong pangungutya at pagmamahiya sa kanya kanina sa harap ng maraming tao. Patawad, kuya. Shh, tahan na Carla. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Pangako, kuya. Magiging mabait na ako. Hindi ko na yun uulitin pa. Ayos lang ba kayo? Wala bang sugat o masakit sa inyo? Oo, ayos lang kami. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Ako nga pala si Dars. Ako naman si Victor. Mabuti naman at ligtas kayo. Ihatid ko na kayo sa inyo. Salamat, Victor. Pagka-uwi namin sa bahay, sinalubong kami ni Nanay Delia at Junjun na hindi mapakali sa pag-aalala. Agad naming niyakap si Nanay ng napakahigpit habang sabay-sabay kaming umiiyak sa sala. Diyos ko, salamat sa Diyos na kauwi kayo ng ligtas. Niligtas po kami ni... Teka, nasaan si Victor? Nagmamadaling umalis, kuya. May aswang na naman sigurong tutugisin. Savior ko talaga siya. Sana magkita ulit kami. Salamat sa kanya. Utang na loob ko sa kanya ang pagligtas niya sa inyo. Nanay, Kuya Dars, Junjun, pangako, hindi na ako kailanman mambabastos o mangungutya ng kapwa. Natuto na po ako. Magbabago na po ako. Pangako. Buti naman at napagtunto mo rin.
Pero hindi na sana humantang pa sa ganito kung noon pa man naisip mo yan, Carla. Pero wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, natuto ka na sa pagkakamali mo. Sorry talaga, kuya. Sorry talaga. Kitang-kita ko naman ang pagsisisi ni Carla sa nagawa niya. Kaya laking pasasalamat ko sa Diyos na ligtas pa din siya sa kabila ng nangyari. Kinabukasan, mabigat pa rin ang loob ko at nag-aalala para sa pamilya ko dahil sa trauma kagabi. Pero napilitan pa rin akong pumasok sa palengke para magtrabaho dahil kailangan namin ng pera. Habang naglalakad ako papasok sa palengke, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Victor sa hindi kalayuan, pero ang nakakainis, kausap niya si Sabrina at mukhang masaya sila. Aba, ang landi talaga ng Sabrina na to. Pati si Papa Victor ko hinaharot. Pwes, hindi ako papayag. Buong tapang akong lumapit sa kanila, pero bago pa ako makapagsalita, ay nauna na si Sabrina. Oh, Dars! Sakto ang dating mo. Ipapakilala ko pala sa'yo si Victor, kuya ko. Siya ang magiging bayaw mo. Ha? Kuya mo? Kapatid mo pala si Victor? Oo, kuya ko. Magkakilala kayo? Oo, siya ang nagligtas sa amin kagabi ng kapatid ko sa aswang. Ah, inatake pala kayo ng aswang kagabi? Buti naman at nakita ng kuya ko. Manundugis talaga ng aswang si kuya. Oo nga eh, ang galing-galing niya. Huy, Dars! Anong tinginan yan, ha? May asawa na yung si kuya, ah. Asawa? Oh, at may 3 na akong anak. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Pogi nga, may asawa na pala. Buong araw akong dinamayan ni Sabrina sa palengke. Hindi siya umalis sa tabi ko. Tinitimplahan ako ng malamig na palamig. Tinutulungan ako sa pagbubuhat at panay ang biro niya para lang mapangiti ako. Hindi talaga napagod ang babaeng to hanggat hindi niya nakuha ang kiliti ko. Hanggang sa lumipas ang mga araw, naging malapit kami sa isa't isa dahil madalas akong bumisita sa kanila para lang makita si Victor, kahit na pangarap ko na lang siya. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa hindi inaasahang pagkakataon at sa kabila ng paghanga ko sa kuya niya, unti-unti nang tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi lang pala dahil sa pangungulit niya, kundi dahil sa kabutihan na pinakita niya sa akin at sa aking pamilya. Sa ngayon, kasal na po kami, Kuya Dims. Habang si Carla naman ay nakapagtapos na din ng pag-aaral at teacher na ngayon, at si Junjun naman nag-aaral pa rin. Sa kasamaang palad, namatay ang nanay ko 3 taon na ang nakalipas. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. At dyan nagtatapos ang kwento ng ating ka-diaries na si Dars. Maraming salamat, Dars, sa pagbabahagi ng iyong makulay at kapupulutan ng aral na karanasan. Mga ka-diaries, napakalaking aral ang iniwan ng kwentong ito. Unang-una, ang hindi mapapantayang sakripisyo at pagmamahal ng isang breadwinner para sa kanyang pamilya. At para naman kay Carla, ipinaalala nito na huwag tayong manghusga o mambabastos ng kapwa dahil hindi natin alam ang panganib na pwedeng idulot nito. Pero saludo tayo dahil nung ma-realize niya ang mali niya, natuto siyang magbago. Kung naantig at kinabahan kayo sa kwentong ito, huwag niyong kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating video. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, si Kuya Dims. Laging tandaan, ang tunay na lakas ay wala sa galit, kundi sa pagmamahal sa pamilya at pagrespeto sa kapwa. Hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.